So sa wakas mga kabayan, naiuwi na po ang labi ng ating kababayang OFW dito mismo sa Saudi Arabia. Biktima po ng hit and run. Naiuwi na sa bansa ang labi ng 34 anyos sa OFW na nasawi sa isang hit-and-run accident sa Saudi Arabia noong January 31. Kasama ang mga kinatawan ng Department of Migrant Workers, tinanggap na mga kaanak ng biktima na si Mayjil Juanillas ang casket sa Bicol International Airport at pagkatapos ay agad na iniwi sa kanilang hometown sa Nabuang, Camarines Sur. Ayon sa investigasyon, pauwi na si Juanillas kasama ang dalawa pang Pinoy na nurse ng masagasaan ng humaharurot na sasakyan at sinubukan pang gamutin sa ospital pero agad ding namatay. Tinangkapan ng suspect na tumakas subalit agad din itong nahuli ng mga otoridad. Ayon sa DMW, tatanggap ng financial assistance ang pamilya ng biktima habang nakatutok naman ng Migrant Workers Office sa Jeddah sa kasong kinakaharap ng suspect. Mga kabayan natin hindi pa nakapanood na patungkol po sa kanila. Ito po mga kabayan, dahil kung kababayan nating nurse, biktima ng hit and run, pero isa sa kanila ang hindi pinalad. Mararami naman po mga kabayan natin ang nagbahagi na kanilang karanasan na parang sinasadya silang sinasagasaan. Kung hindi daw sila nakaiwas, talagang sasagasaan sila at nagtatawanan pa. Kaya mga kabayan, mag-iingat po tayo sa ating paggala at paglabas sa ating mga bilya at tatawid sa mga alsada dito sa Saudi Arabia dahil meron po talagang mga driver dito. Karamihan ay kabataan. Talagang babanggayin ka ng pabiro at kung hindi ka makaiwas ay siguradong masasagasaan ka. Kaya mag-ingat po kayo mga kabayan sa pagtawid-tawid dito sa kalsada sa Saudi Arabia. Tatlong Filipina nurse sa Tabuk, Saudi Arabia ang nabiktima ng hit and run nitong nakaraang January 31, 2026. Dalawa sa mga ito ang sugatan kung saan inilipat sa Riyadh ang isa pa para maoperahan habang kumpirmado namang nasawi ang isa pa nilang kasama. Ayon sa Department of Migrant Workers, agad na pinuntahan ang mga ito ng mga tauhan mula sa Migrant Workers Office sa Jeddah para masigurong na kukuha ang tamang gamutan at tulong para sa mga biktima. Inaasikaso na rin ng DMW ang repatriation o agarang pagpapauwi sa bangkay ng namayapang overseas Filipino workers o OFW. Samantala, tiniyak naman ng DMW na binabantayan ang kalagayan ng mga sugatang nurse at patuloy na bibigyan ng tulong hindi lamang ang mga biktima kundi maging ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. 7 buwan lang din ang nakakalipas sa Saudi Arabia pa rin isa ding kababayan natin Pinoy ang biktima rin ng hit and run na namatay din. Pinagdadalamhati ng kanyang pamilya ang isang OFW na natagpuang patay sa disyerto sa Saudi Arabia. Hit and run ang itinuturo ng mga otoridad na sanhi ng kanyang pagkamatay pero palaisipan daw sa mga naulila kung bakit ito nawawala ng pera, cellphone at alakas. Nakatutok si Jonathan Andal. Exclusive. June 11 pa hinahanap sa Riyadh, Saudi Arabia ang 30 anyos na Pilipinong si Juljiri Aggong. Makalipas ang 4 na araw, natagpuan siyang patay na. Gin-hold up daw tapos pinapunta sa disyerto. So, tapos isang kwento, natagasaan lang daw. Hindi daw gin-hold up. Sabi ko, pag hindi hin-hold up, nasaan yung gamit niya? Cellphone niya, pera niya, at saka ginto na ipapadala sana sa nanay niya. Batay sa report ng Saudi authorities na ipinasa sa Pilipinas, hindi hin-hold up si Aggong. Hit and run siya ng kotse, no? So, and that caused fatal injuries. Yung reported incident is June 11, approximately around 12:31 p.m. habang tumatawid sa King Salman eastbound road at a non-designated pedestrian crossing. The vehicle was identified, the plate number was identified, including the concerned driver of the vehicle. Sinisika pa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na makakuha ng kopya ng CCTV ng insidente. Meron na rin itong abogado sa Riyadh na tutulong sa kaso. Justisya lang po. Yan lang po yung paniwagan namin. We stand ready to pursue yung kaso and makamit yung hustisya. The Saudi police are investigating the case if there's possible foul play.
Panganay sa magkakapatid si Aggong, taga Hulo, Sulu. Kalahating taon pa lang siya sa Riyadh bilang office and facility cleaning laborer. Napakabuti ng bata na yan. Pangarap niya talaga makapunta dyan. Patulong na din sa mga kapatid niya. Nagdesisyon na ang pamilyang ipalilibing doon sa Riyadh si Aggong, alinsunod sa Muslim tradition na ihimlay agad ang isang pumanaw. Nangako naman ang gobyerno ng financial assistance at ibang tulong sa pamilya ni Aggong. Kaya kailangan mga bayan maging active po tayo sa OWA para po sa ating insurance. Kung sakali mang may mangyari sa atin dito sa ibang bansa, ay meron pong matatanggap ang ating pamilya, lalong-lalo na kung meron pa tayong malilit pang anak at nag-aral pa sila.